namin ang buod ng Noli Me Tangere. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Bakit pa kasi tayo pinapunta ni Kapitan Tiago? Darating daw kasi ang anak ng yumaong kaibigan ni Kapitan Tiago. Dapat hindi lang pala ako napunta dito. Aksahan to ng oras ko para sa inyo. Ipagpaumanhin niyo po, pero tayo po ay nasa bahay ng isang Indyo. O andito na pala sila. Tubayo ang lahat. Ikinararangal ko po ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Siya ay nanatili sa Europa ng 7 taon. Ikinalulugod ko kayong makilala lahat. Pinabati ko po kayo sa inyong pagdating. Ako si Teniente Guevara. Nakilala ko na po ang iyong ama at masabi ko isa siyang mga anak. Pumunta ang mga panauhin sa mesa at matapos silang umupo. Kamusta po, Ginong Ibarra, ang paninirahan niya sa Europa ng 7 taon? Mabuti naman. Marami akong natutunan ng iba't ibang kultura mula sa kanila. Pero hindi pa rin maikukumpara ang ating sariling kultura. Anong sinabi mo? Nagsayang ka lang ng pera para matutunan ang bagay na yan. Maski bata man ay nag-aaral ay alam iyan. Paumanhin, ngunit ako ay may mahalagang pupuntahan. Ako ay mauna na sa inyong lahat. Pero darating si Maria Clara. Bahagyang ngumiti si Ibarra. Pero ako ay may dadalawin na hindi dapat ipagliban. Nang umalis na si Ibarra, habang pinagmamasdan ni Ibarra ang kapaligiran, Binata. nang hawakan ng tenyente ang balikat ni Ibarra, nagulat ang binata. Ah, Teniente, kayo pala. Ginong Ibarra, may dapat po kayong manamag tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Tungkol sa aking ama? Tama po, ito po'y tungkol sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Isang araw ay tinukso ng mga bata ang mga taga-singin ng buwis. Flashback. Anong sabi nyo? Tumakbo ang mga bata, ngunit nang madapa ang isang bata ay naabutan siya ng taga-singil ng buwis at pinagsisipa niya ito. Patawad po! Yan ang mga bagay sa mga batang katulad mo. Hoy, bata lang yan. Hindi mo dapat pinapatulan ng mga pastil. Lumingaw na taga-sigil ng buwis kay Don Rafael. Galit na nilapitan niya si Don Rafael, ngunit habang siya ay naglalakad palapit sa kanya ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka na parabang may hinahakit sa katawan at dahil siyang natumba at namatay. Dahil sa pangyayaring iyon, nabilanggo ang iyong mama at doon na rin namatay. Masaganang luha ang sumaloy sa mga mata ni Ibarra. Ngayon ko lang nabatid ang kinasapitan ng aking ama. Sige po, Ginoong Ibarra. Ako po'y mauna na dahil may malaga pa akong aasikaso. Sige, maraming salamat. Sa bahay ni Maria Clara. Hay, hanggang ngayon wala pa rin siya. Marami siguro inaasikaso. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Pasok po kayo, hinihintay na po si Maria Clara. Maraming salamat po. Maria Clara! Ibarra, buti naman at nakapunta ka dito. Kamusta ka na? Ito mabuti naman, halika maupo tayo. Hinawakan ni Maria Clara ang isang kamay ni Ibarra matapos umupo ang dalawa. Siguro hindi mo na ako naalala sa 7 taon mong pamamalagi sa Europa. Mahal ko, kahit saan lugar man ako mapadpad, ay lagi kitang naaalala. Ibig mo bang sabihin ay wala kang nakitang magagandang dilag sa pinuntahan mo? Marami akong nakikita, pero hindi pa rin na itutumbas ang magandang kayumanggi. Hindi pa rin nagbabago ang tamis ng iyong pagsasalita. Marami silang napag-usapang hanggang Mahal ko, kinakailangan ko na palang pumunta ng San Diego. Dahil bukas ng araw ng mga patay, kinakailangan kong bisitahin ang aking amang yumao. Nauunawaan kita. Mag-ingat ka, mahal ko. sa San Diego. Hinawakan ng damit na galit. Anong sabi mo? Itinapon mo na lang ang bangkay na andito? Opo. Umuulan po ang panahon yun at mabigat pa po ang bangkay niya kaya tinapon ko na lang po sa ilog. Nakapagpigil sa sarili si Ibarra matapos niya ito na parang baliw na nilisan niya ang kausap hanggang sa mataan niya si Padre Salvi.
Ikaw, anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka, binata. Wala akong ginawa sa iyong ama. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang pahangas na gumawa ng ganitong bagay? Sa aking paghihinala ay kagagawan iyon ni Padre Damas. Nang mabadit iyon ng Ibarra, ay inilisan kaagad niya si Padre Salvi. Sa simbahan, narinig ang batingaw ng kampana. Batikan mo na maigi ang lubid, Crispin. Baka sabihin ng Sakristan Mayor na tinatamad tayo. Eh, paano yun, kuya? Nangihina na ako. Halika, umupo muna tayo. Umupo ang dalawa. Magkano ba ang sasahurin mo ngayon, kuya? 2 piso lang. Pwede mo bang bayaran ng sinasabi nilang ninako ko na onsa? Naloloko ka na ba? Ano naman kaya ang ipagbibili natin pagkain kainan? Tumalikod si Crispin at umiyak. Tahanan na. Di ba sabi ni Mang Tansyo na meron tayong masarap na hapunan? Hindi raw ako pwedeng umalis dito hanggat hindi ko binabayad ang ninako ko na 2 onsa. Hindi naman talaga ako ang nagdakaw nun kung hindi si Sakristan Mayor. Ano? Hindi ba siya ang laging pumupunta sa silid ng kura? Biglang dumating si Sakristan Mayor. Ano ka mo? Nagulat ang dalawang bata sa pagdating ng Sakristan Mayor. Tumayo silang dalawa. Hoy Basilio, inumultahan kita ng kalahati sa hindi mo tamang pagtugtog. At ikaw, Crispin, manatili ka dito hanggat hindi ibinabalik ang ginagawa mo. Nagmamakaawa. Kuya, tulungan mo ako. Kuya! Ipinagsangla ni Basilio si Crispin kaya naggalit ang Sakristan Mayor. Natumba si Basilio dahil sa sakit, hindi niya na magawang makatayo. Kuya! Kuya! Samantala, upang maaliw si Sisa sa paghihintay sa kanyang mga anak, ay manaka siyang umaawit hanggang sa pagtugtok ng pinto. Patakbong pumunta si Sisa sa pinto at pagbukas ng pinto ay... Basilio! Si Crispin po! Si Crispin, anong nangyari sa iyong kapatid? Kinuha po siya ng Sakristan Mayor! Bakit? Sinasabi po kasi ng Sakristan Mayor na nagnakaw daw po si Crispin sa kura. Hindi ko po ngayon alam saan dinala si Crispin. Diyos ko po, pinararangatangan nilang magnanakaw si Crispin ko? Hinawakan sa balikat. Hayaan mo, Basilio, at magkikiusap ako sa kura bukas. Halika at kumain ka muna. Pumunta sila sa mesa. Nay, wala po kong gana. Alam kong hindi mo naibigan ang puyo. Ipinaganda ko kayo ng pagkain, ngunit dumating ang inyong ama at inubos lahat. Kinabukasan, ibinaba ang hawak-hawak na bayong. Magandang umaga po. Pwede ko po bang makita si Crispin? Huwag ka nang magkaila, Sisa. Matapos makapagnakaw ang anak mo, ay agad itong umalis. Dahil dito, sana akong ipagbigay sa Guardia Civil. Marahil andon na sila sa iyong bahay upang dakpin ang anak mo. Ano ho? Nagmamadaling nilisan ni Sisa ang kausap. Habang tumatakbo, Diyos ko, huwag mong pabayaan ang aking mga anak. nang malapit na si Sisa sa kanilang tahanan, ay nakasalubong niya ang mga Guardia Civil. Di ba ikaw, Sisa? Nasa naman ninakaw ng anak mo. Ninakaw, wala po akong nalalaman sa mga sinabi ninyo. Ganon pala. Sige, sumama ka sa amin. Hindi ka makakalaya hanggat hindi binabalik ang mga ninakaw ng mga anak mo. Hinawakan ng mga Guardia Civil si Sisa sa siko. Huwag po, maawa naman po kayo sa akin. Sa kwartel! Itinulak ng mga Guardia Civil si Sisa. Mananatili ka din hanggat nagpapakita ang anak mo. Makalipas ng ilang sandali, binuksan ng mga Guardia Civil ang kulungan. Sige, umalis ka na at baka magbago ang isip ng Alperes. Tumayo. Talaga po? Oo na, sige na at huwag mo rin kakalimutan na hanapin mga anak mong magnanakaw. Mahina ang boses. Basilio, Crispin. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nariyan ba kayo? Hinahanap ni Sisa ang kanyang mga anak hanggang sa makita niya ang kapirasong damit ni Basilio na may dugo. Dahan-dahan na kinukuha ni Sisa ang kapirasong damit na habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kapirasong damit ni Basilio ko, may dugo.
dugo. Ha! Dugo! Sa pangpang ng ilog. Ginoo, dito po niyo natin ang pangkay ng iyong ama. Maraming salamat sa iyong pagtututo sa akin. Wala po yun, marami po akong utang na loob sa inyong ama. Dahil sa kanya, maraming bata ang nakapag-aral. Kung ganun pala, ay dapat ko pa ipagpatuloy ang nasimula ng aking ama. Ang ibig sabihin niyo po ay, Oo, magpapatayo ako ng paaralan upang mas maraming bata pa ang maturuan. talaga po, maraming salamat po. O sige, ako ay mauna na dahil may mahalaga pa akong pupuntahan. Sa kamayan. Ikaw rin. Nabukasan. Magandang umaga po, Mang Tasyo. Tuloy po kayo. Kinararangag ko na aking maging panauhin kayo. Salamat po. Ano po bang aking maipaglilingkod sa inyo? Ibig ko po sanang bigyan mo ko ng payo tulad ng payo na ibinigay mo sa aking ama sa aking pagbabalak na pagpapatayo ng bagong paaralan. Kung ako inyong tatanungin ay nararapat sa kura kayo sumangguni dahil sila... Paano naman po kung ako'y mabibigo? Bigo man ninyong panukala ay katutuwa naman ninyong maisip na ginawa ninyo ang lahat na makakaya. At ang tibay ng inyong loob ang siyang magiging tanglaw at sa... Pala po ko sa inyo, hindi na sayang ang pag-asa ko magdamo ng mabuting payo. Mag-ingat po kayo. Sa bahay ni Ibarra. Pagtuktok ng pinto. Sino kaya yun? Kaibigan, ikaw pala. Ano ang aking ko ipaglilingkod sa iyo? Ako po may malaka pong dapat sabihin sa inyo. Kung gayon, pumasok ka muna at doon tayo mag-usap sa loob. Maraming salamat po. Umupo muna tayo. Tungkol saan ba ang iyong sasabihin? Patungkol po ito sa iyong mga kaaway. Kaaway? Mayroon akong mga kaaway? Hindi lang ang mga salarin, kundi ang mga mararangang tao na lalong nakakaputan. Isa na po sa iyong mga kaaway. Ang kamamatay lang po kanina. Kitang-kita ko po sa aking mga mata ang pagsasagawa niya ng plan. Nung tatakas na siya ay sinunggaban ko po siya. At sa kasamang palad na dalanan siya ng gumugong kaaway. Ikaw ang nagligtas sa akin. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyong mga babala. Sobra na naging gastos ang paralan na iyan. Ang hirap ng mga Indio. Nakapag-aaralan ng konti akala mo sino na. Buhay pa man ay pinaparusahan ang mga mapagmalaking tao. Ang taong iyan ay nangamatay at nabubulok sa bilangguan. Tulad ni... Bago tapusin ni Padre Damaso ang kanyang sasabihin ay biglang sumabat si Ibarra. Ang karapatang alipustahin ang banal na alaala ng aking ama. Habang sinasakal ni Ibarra, Magdasal ka na lang may klimong nalaman. Pagkat dumating na ang oras mo. namataan ni Ibarra ang isang kutsilyo. Malalaman mo ngayon kung anong klaseng putik ang nananalantay sa iyo. Nang saksakin na ni Ibarra si Padre Damaso ay... Ibarra, wag! Alang-alang sa akin, wag mong gawin ang bagay na yan! Napaiyak si Maria Clara. Pinitawan ni Ibarra ang kutsilyo at hinawakan ni Ibarra ang dalawang magkabilang braso ni Maria Clara. Pinapalad pa rin ng taong yan, ngunit maliit ang mundo. Walang kibong iniwan ni Ibarra ang mga ibang panauhin. Bakit ka umiiyak, Iha? Tia Isabel, ginuupong iskamugado si Ibarra at hanggang sa hindi siya inaalisan nito, ay pinagbabawalan ako ng ama na makipagkita sa kanya. Iha, hindi naman namatay si Padre Damaso. Kaya nakakasiguro ko sa'yo, papatawarin din niya si Ibarra. Ewan ko, Tia Isabel, pero natitiyak ko na may kinalaman si Padre Damaso sa naging desisyon ng ama. Biglang bumukas ang pinto. Papa? Pinangangambang kong mangyari ay nangyari na, Isabel. Anong ibig mong sabihin? Inuutos sa akin ni Padre Damaso na sirain ang kasal ni Maria Clara at Ibarra. Naloloko ka na ba? Akala mo ba ay pagpapalit ng damit ang pagpapalit ng kasintahan? Isabel, kung ano ang sinabi ng fraile ay yun lang ang susundin ng arsobispo. Makalipas ng ilang araw, biglang dumating si Doña Victoria.
Kapitan Tiago, nabalitaan ko nagkasakit si Maria Clara. Kaya dinala ko dito si Dr. De Espadano. Gracias, Doña Victorina. Isabel, pwede mo bang samahan si Dr. De Espadano sa silid ni Maria Clara? O sige, sumunod po kayo sa akin. Nang makaalis na ang dalawa, Kapitan Tiago, ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo si Don Alfonso Linares, pamangkin ng kamag-anak ni Padre Damas. Karangalan ko po kayong magkilala. Gayon din po. ang dumating si Padre Damaso. May sakit daw ang aking inaanak. Opo, Padre Damas. Pag-alaman ito ni Padre Damaso ay mabilis na tinungo niya ang silid ni Maria Clara. Pagbukas ng pinto ni Padre Damaso, Maria Clara! Iha, maayos ka lang ba? Pagpahinga ka ng maayos, ha? Sigurado ako gagaling ka kaagad. Opo. Maiwan muna kita saglit. Pagpahinga ka lang, ha? as na si Padre Damaso ay lumapit si Linares. Sino ka? Ako po si Linares, ang inaanak ng inyong bayaw. Ah, ikaw ba yun? Ikinagagala kitang makilala. Ikaw pang sulat ng aking ama at ina. Trabaho at asawa. Kung trabaho ay madali lang at ang asawa ay, alam ko. Halik ka, iho. Sumama ka sa akin. Isabel, pwede mo bang akong ipabatid kay Maria Clara na may gusto akong ipakilala sa kanyang panahon? Ni Tia Isabel ang pintuan sa silid ni Maria Clara. Nilapitan ni Tia Isabel si Maria Clara. Tia Isabel, may gusto bang ipakilala sa'yo si Padre Damaso? Sige po, papasukin mo po sila. Samarin na po kayong pumasok. Halika, iho. Sumama ka sa akin. Nagagala kong makilala sa iyo si Don Alfonso Linares. Akalain na makakita ko ng malaanghel na kagandahan. Huwag kang mahiya-iya. Hindi siya iba sa akin. Pas ng ilang araw, pagtugtok ng pinto. Aba, Elias, ikaw pala. Anong kailangan mo? Ginoong Ibarra, kailangan nyo na pong lumisan. Ah, bakit? Ko po na may isasagaw daw pag-usik at kayo daw po ang isisigaw na may pakana nito. Ayon sa aking kausap, inupahan nyo daw po sila upang manggulo. Diyos na babahagin, anong aking gagawin? Ano kung gagawin kundi ang... Isanin ang puok na ito. Hindi mapakali si Ibarra sa kanyang gagawin at biglang Sadali! Kailangan ko munang ayusin ang aking mga kasulatan. mabilis tumakbo si Ibarra sa kanyang silid. Sa ngalan ng Espanya ay buksan itong pinto, kundi gigibain namin ito. Ingon ng mabilis si Ibarra nang marinig niya iyon. Ha! Mukhang dito na yata sila. Mabilis na inilagay ni Ibarra ang kanyang mga kasultan sa kabinet at tumakbo sa likod ng kanilang bahay. Sumabay naman si Elias. Ginoong Ibarra! Ha! Patakbo lumapit ang mga kawal kay Ibarra. Sabay hawak sa braso ni Ibarra. Halika at sumama ka sa amin. Wala po akong ginagawa. Hindi nakinig ang mga kawal sa kanya at kagad siyang idinala sa kwartel. Ginoong Alvarez, wala po akong kinalaman sa mga bidibintang niyo po sa akin. Ginoong Ibarra, ginagawa ko lang po ang aking tungkulin. Kaya po ang binibintang nila sa amin. Makalipas ng ilang araw, Narinig niyo bang ikakasal na si Maria Clara? Subalit, nakakulong pa rin hanggang ngayon si Crisostomas Ibarra. At sinong nagsabi na kay Ibarra siya ikakasal? Kung hindi siya, edi sino? Kayo talaga. Edi kay Don Alfonso Linares, ang kamag-anak ni Padre Damaso. Kaawa-awang binata. Nasunog na ang bahay na walang pa ng kapatid. Ginoong Ibarra, kailangan nating tumakas. Elias! tumakas ang dalawa sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa isang bahagi ng kanilang bahay ay malalim na nag-iisip si Maria Clara. Aba, si Ibarra at Elias! Nang makita siya ni Ibarra ay kagad siyang lumapit kay Maria Clara. Ibarra, paano?
Tinulungan ako ni Elias na makatakas. Mahal ko, marahil sadyang hindi tayo naukol sa isa't isa. Naparito ako upang sabihin sa iyo na pinapatawad na kita. Lumigaya ka sana. Hindi ka magsasalita kung hindi mo alam ang buong katotohanan. Natuklasan ko ng aking tunay na amay si Padre Damaso. Ngayon si Ibarra. Ano? Nagtaksa ng aking ina sa kinikilala kong ama. Ayon kay Padre Damaso ay hindi ako maaaring magpakasal sa inyo. Kung hindi ay ibubunyag niya sa mga taong aking lihim. Alang-alang sa alaala ng aking ina at sa karangalan ng kinikilala kong ama, patawarin mo sana ako, Ibarra. Nawa ni Ibarra ang kamay ni Maria Clara. Ako ang dapat mong patawarin sapagkat pinag-alinlangan ko ang iyong katapatan. Tumakas ka, aking mahal, at saan man mapadpad ay laging tandaan na ikaw ay nasa puso. Paalam na, aking mahal. Sa ilog. Sa aking palagay, natuklasan ng iyong pagtakas. Yamang iisa, tumama ka sa akin sa ibang bansa. Nagmasasalita na si Elias ay tunog ng putok ng baril. Matagbuan na tayo, magtago na tayo, Ginoong Ibarra. Nang lumutaw si Elias upang huminga ay naputukan siya ng ilang sandali pang lumitaw ang kulay bula na dugo. Sa bahay. Lola, may pakikiusap po sana ako sa inyo. Yang magpapasko na po, ay gusto ko pong umuwi sa aking ina at kapatid. Siguro ngayon ay tumatangi sila sa pagkawala ko. Pero di ka makakarating ng buhat sa bayan, anak. At saka hahanapin ka ng mga anak ko. Marami po kayong anak. At ang aking inay wala, kundi dalawa. Ibig ko po siya na siyang bigyan ng aginaldo na kanyang ikatutuwa. Ako po ay isang anak na nangungulila sa kanyang ina at kapatid. At aking hinahangat na makita po sila. Sana akong ipahintulot. Sa kwento mo yan, napatanto ko kung gaano kamahal sa iyo ang iyong ina at kapatid. Halalakad na at pagpalain ka nawa ng Diyos. Talaga po, marami pong salamat. Sigurado ako na matutuwa po si inay dahil magkasalo-salo na naman kami ngayon Noche Buena. Sige po, mauuna na ako. Sige, mag-iingat ka. Bagamat may sugat sa paa, ay matuling naglalakad si Basilio. Sa bahay ni Sisa. Pumasok si Basilio sa bahay nila. Masayang masaya. Nay? Nay? Nandito na ako. Nang pumasok si Basilio sa loob ng bahay nila, ay nagtataka siya kung bakit wala doon ang kanyang ina, kaya hinahanap niya ito kung saan-saan. Sa paghahanap niya may nakita siyang isang babaeng nagsasayaw sa lansangan na kasing hawig ng kanyang ina. Tumatawa si Sisa habang sumasayaw. Inay! Inay! Nang matamaan siya na talaga si Sisa, lumingon si Sisa sa kanya pero hindi niya kaagad siya nakilala. Kaya tumagbong papalayo si Sisa. Inay! Ako to, si Basilio! Nang marinig iyon ay lumingon si Sisa sa kanya, ngunit ilang saglit ay tumakbo siya, ngunit napatigil siya sa isang puno nang maabutan siya ni Basilio. Inay! Inay ko! Pinagbasdahan siya ng mabuti ni Sisa. Basilio, ikaw nga! Buhay ka! Buhay ka! Makailang saglit ay pareha silang nawala ng malay. Ay nagising. Si Basilio ay nakita niyang patay na ang kanyang ina. Inay! Gumising ka! May biglang narinig si Basilio. Ha? Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Ako po si Basilio. At ang babaeng ito ay aking ina. Buhay po ba siya? Basilio, bago magbukang liwayway ay patay na rin ako. Manguha ka ng kahoy at pagkatapos bumalik ka agad rito. Ipatong mo ang aming bangkay at kami ay iyong sigiban. Pero, pagkatapos ay umukay ka sa dako roon. Ang salaping makukuha mo ay sa iyo na. Mag-aral ka ng mabuti. Hala, lumakad ka na at kunin mo ang mga kahoy. opo. Nang lumisan na si Basilio ay napaupo si Elias sa puno at sinabing, Mamatay man ako,
nang di makita ang nagniningning na bukang liwayway. Ngunit sa mga mapalad ay halalanin ninyo ang mga nagtanggol sa ating bayan. Pagkatapos ay dahang-dahang natumba si Elias.